Okay po. So, meron po bang nais magbahagi ng kanya pong refleksyon sa umagang ito? Based po doon sa mga tinalakay ng ating pong Pangulo. Tunay po, Pastor Jerry, na kung titingnan po natin sa bawat bahagi po ng paglilingkod, ang original po pala mga kapatid talaga na concept, kung titingnan natin doon sa katapatan ng sinangunang Israel, na papag-aralan nila sa kanilang buhay talaga. Tunay na nararamdaman po, Pastor Jerry, yung katapatan ng Panginoon sa kanilang buhay. Higit pa doon sa pinag-aaralan natin ngayon, yung kanila pong ibinibigay sa Panginoon, yung kanilang ibinabalik sa Panginoon. Sa atin pong buhay, mga ginigilo kong mga kapatid at mga kaibigan, ano ho, napakaganda ng mga aral na ating narinig. Malinaw sa ating mga puso't isipan na hindi po tayo mag-aalinlangan na talaga pong ibabalik natin. Magkakaloob po talaga tayo sa ating Panginoon ng sapat, ano ho, ng tunay sa ating mga puso. Kasi yung kanyang katapatan ay talagang tumatagos po sa ating pong mga buhay. Alright. Meron po bang gustong mag-share sa ating pong dito po sa ating pong Zoom platform sa bahagi ng ating pong pag-aaralan? Si Sir Sir Dan, Jupe, opo, sige po, Pastor. si Pastor Jupe ata nagbukas ng ng video. Pastor Jupe, Okay. gusto mo salita? Opo. Good morning, good first morning po sa ating pong lahat. That first morning, Pastor Jupet. Napakaganda po ng ating pong reflection ngayong umagang ito. Napakabuti ng Panginoon. Naalala ko po yung aking pong tatay. Nung kami pa po ay hindi pa po Adventista, nung nangaral pa po yung mga Adventista sa aming pong lugar. Nung narinig niya yung pabalita na tungkol po sa tithes and offering. Bagamat that time hindi pa siya bautismado, ang ginagawa niya ay yung tithes niya at saka offering ay magkapareho po yun. Binibigay niya po sa aming kapitbahay doon sa probinsya po namin. Pinapadala niya po yung tithes at saka yung offering niya. So nagtataka yung nanay ko kung bakit ginagawa niya yun. Pero sabi niya, kasi ito ang nararapat. Hindi pa po siya bautismado that time, Bible study niya. And then pagdating ng Sabado, ng hapon, pag-uwi ng aming nung kapitbahay, yung resibo ay ibibigay niya kay tatay na patunay na natanggap yung tithes and offering. Dumating sa amin po ang panahon na tagutom. Talaga ho mga kapatid, grabing tagutom that time sa probinsya po namin. Ngunit nakita ko yung kabutihan ng Panginoong Diyos na yung mga kapitbahay namin naglulugaw-lugaw na lang. Pero sa amin, hindi man lang kami nakakaranas na maglugaw-lugaw na lang dahil wala ng bigas o wala ng support. Nakita ko doon yung kabutihan ng Panginoong Diyos kung magtatapat po pala tayo tungkol sa ating pong offering o sa ating pong paghahandog. Lalong-lalo na po yung pinopromote natin na si OP, ay doon makita natin yung kabutihan ng Panginoong Diyos. So yun po ang nakita ko doon na faithfulness sa tatay ko, na ito rin po ay kanya pong ibinahagi sa kanya pong pamilya tungkol po sa paghahandog. At habang po ako nakikinig sa sinasabi ni Pastor Jerry, ay doon ko na recall yung pong karanasan ng aming tahanan na kung tayo po ay magiging tapat sa ating pong paghahandog, talaga ho ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. That time hindi ho kami nagutom. That time hindi po kami nailagay sa kawalan, kundi nakita ko yung kabutihan ng Panginoon Diyos, pinagpala yung tanim na saging ni tatay. Pagkatapos yun po ang nagtaguyod sa amin, yung pananim niya at sang yung kabutihan na yun ang nagtaguyod sa amin sa panahon ng tagutom sa aming pong probinsya. So, purihin po ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ganda. Ang karanasan ni Pastor Jupet Bernabe. No?
kung papaano ang Panginoon ay talaga pong naging tapat at patuloy na nagiging tapat sa kanilang buhay. Yan po yung mga magagandang karanasan, Pastor Jerry po. Ano? Yeah, si Brother Dan, si Brother Danny Sierrata, Brother Dan. Sige po, Brother Dan Sierra, pakinggan po Yeah, na ang ang gusto niya personal testimony ni Sir Dan sa Yeah. kabutihan ng Panginoon sa kanyang buhay. Hmm. Alam niyo po yung verse na binasa na inireflect kanina, yung po palang iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Ay, pag ikaw po pala ay, yung pagbibigay mo na, kala mo, doon ka lang nagbibigay sa, dahil yung sabi nga ni Pastor, masaya ako, 10 taon na ako, ganito lang binibigay ko. Ay hindi pala ganoon ang ibig sabihin, no? Kaya sabi ko ganito pala ibig sabihin, no? Sa sais pala ang pagbasa, no, para matutunan mo na yung pagbibigay mo ng masaya ay maranasan mo. Mga kapatid, sa buhay po natin ngayon ay yung akin laging naaalala yung bang hanapin mo muna ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay daragdag sa iyo. Ang pagkaunawa ko puro sa verse na 'yon. Puro lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon sa atin ngayon, sa haba na ng ating paglilingkod, sa haba na ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, puro po dagdag 'yun eh. Dagdag na po 'yun eh. Kaya sabi ko ay paano kang hindi makapagbibigay ng masaya? Ang buhay mo, ang lakas mo, lahat ng tinatangkilik mo, lahat ng meron ka, yun ay mga dagdag ng Panginoon sa iyo. Yun po ang aking reflection sa umaga ito. Amen. Amen. Thank you po, Sir. Salamat, Brother Dan. Salamat, Pastor Jupet. Praise the Lord po. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. So meron pa po bang mga kapatid na nais pong magbahagi ng mga patotoo na ang Diyos ay laging pong mabuti sa lahat ng panahon sa kanilang buhay, sa katapatan sa Panginoon? Totoo po yun. Kapag tayo po ay naging tapat, katulad po ng narinig natin sa bahagi ng karanasan ni Sir Dan Esguerra at saka ni Pastor Jupet, Pastor Jerry, talagang ang Panginoon po hindi magpapabaya. Opo. Ako personal po ako. Pastor, ako personal, maigsi lang. Personal ko pong patotoo sa aming pamilya. Alam niyo po, ito po ay ako privilege po siguro. I consider myself privilege kasi nung matutunan ko po ito, kasi nung nabinyagban po ako ay mag-18 years old po ako noon. At isa po ito sa itinuro sa akin. Bagong binyag pa lang po ako, itinuro na po ito sa akin. Wala pa akong kagagraduate ko lang ng high school. Tapos pumasok po, kinirecruit po ako ni Brother Jonathan tsaka ni Ate Leti Calweng nung araw ngayon po ay guardian na po siya, na sumama po sa canvassing work bilang student canvasser sa Olongapo. Alam po, mahiwaga po talaga ito. Talagang pag sinunod lang natin mahiwaga. Bakit po? Ako po wala nang pangarap na mag-aral pa kasi gusto ko lang pagka-graduate ng high school magtatrabaho na po ako kasi takot po talaga ako mag-aral. Hindi naman po kasi sharp yung mind ko. Ako po hindi ako matalino. Ibig sabihin ko, mababa ang tingin ko po sa sarili ko. Basta naiintindihan ko lang yung mga simpleng mga bagay. Na-apply ko po kagad. Yun po yung aking katwiran ng araw eh. Pero pa-backslide din po. Kasi kabataan pa. Nung ako po ay nasa Olongapo, sinubukan ko po itong i-apply sa bawat benta ko ng mga libro at saka magazine. Ay akin pong, rather than ibinubukod ko po kaagad yung kahit doon pa lang sa down payment, sinisecure ko na kaagad yung tithe saka offering. At ang practice ko po ay 10-10. Nung araw ay 10-10 po ako eh. Tapos, mahiwaga po talaga mga kapatid. Kailanman hindi ako nangingi ng pagkain ko. Hindi ako, kahit nung ako'y college, working student lang. Pag binabalikan ko pong lahat, totoo po yung sinabi ng Panginoon. At kaya ng Diyos na ibigay ang sapat ng lahat ng pangangailangan. Hanggang ngayon po, yun po yung bumubuhay sa aming pamilya.
Hindi ho kami maraming pera. Pero alam niyo mga kapatid, mahiwaga, hindi kami natutuyuan ng bigas, hindi kami natutuyuan ng ulam. Maayos naman napapaaral yung mga bata. Lalo ng mga kapatid, mapalad po kami kasi mayroon po kaming mga privilege sa mga subsidy sa school, pero mabigat pa rin po mga kapatid. Kung tutuusin, kahit may mga subsidy na, kung kapartner talaga natin ng Diyos sa pagmamanage ng lahat, maliit at malaking mga income natin, totoo yung pangako ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Sasapatan niya ang lahat ng pangangailangan para mabuhay tayong mapagbigay ng mapagbigay sa iba pang mga dapat bigyan. Galing po, gamitin tayo ng Panginoon na daluyan ng pagpapala. Hindi po yan tungkol sa malalaking bagay. Tungkol po ito sa continuity, yung sistema ng regular at proporsyon. Alam niyo mga kapatid, ako po ay mareregular na noon sa pagpapastor. Sinubukan kong iangat ang aking 10%. Alam niyo, nabuhay po ako sa 70%. Amen. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. At yung mga bagay na dapat kong bilhin, minsan hindi ko na nagagamit yung 70%. Ibinibigay na ng advance ng Panginoon. Hindi ko alam kung saan niya pinanggagaling yan. Basta lahat, hindi ako pinagkulang ng Panginoon. Bakit ako matatakot na mabuhay sa 60% ngayon? Hindi nga ako pinabayaan sa 70%. Kung iangat ko pa ng 60%, pababayaan kaya ako ng Diyos? Mga kapatid, it's not all about the giving itself, but it's about development of faith. Yung pagprogreso ng ating pagsandig at pananampalataya sa Diyos sa kanyang higit na magagawa sa ating buhay. Ang giving plan na ito ay hindi tungkol sa ating pagpapayaman sa church. Hindi po ito tungkol sa akto ng pagbibigay. Ito po'y tungkol sa isyu ng pananampalataya natin sa Panginoon. At gusto natin maging matatag tayong lahat sa pananampalataya because Jesus is coming very, very soon. At gusto nating makasama sa pagsalubong sa Kanya. God bless you po. God first morning. Amen. Talagang nakaka-inspire po yung karanasan ng ating mga kapatid, lalo tigit sa mga tinatalakay ng ating pong mahal na Pangulo. Nagtaas po ng kamay si Brother Melvin Vilasano. Nais po niyo mag-share ngayong umaga. Sige po, go ahead po, Brother Melvin. Okay, magandang umaga po. Napakaganda ng experience ni Pastor Jerry. Ano po? Actually, Pastor Jerry, nihintay ko yung testimony mo na yan. Gusto ko malaman kung ilang percent ba yung plus ni Pastor Jerry. Ngayon ako po ay na-inspire at parang hinamon ako. Ano po? Ngayong umaga na ito. So, umaga na ito, nais ko namang i-share yung aking experience. Ano po? Maigsi lang. Alam kong oras na. Ano po? At aking i-share naman sa inyo. Mga kapatid, kung hindi nyo kasi alam ang aking pinagdaanan, ano po, ako ay 15 taong seaman. Ayan, ano, pag seaman, may pera mga kapatid, di ba? Hindi man ako opisyal, pero ako ay sumisweldo ng maganda, mas mataas kaysa sa kinikita dito sa lupa. Mga kapatid, malungkot mga isipin. Simulang ako'y nagkaisip, Adventist na kami. Pero bakit? Bakit nung simula, ako'y na high school, college, nananalangin ako na may makatapos ako ng pag-aaral, makapagtrabaho. Bakit nung ako'y nakapagtrabaho mga kapatid, ang Panginoon ay aking nakalimutan. Ano? Ang unang pangako ko sa aking sarili, 10 taon lamang ako aalis ng bansa. Sapat na. Ay, mga kapatid, 15 taon nang nakaraan. Ano? So, nung makasampung taon na ay ang unang kalabit, yung aking mama ay nagkasakit ng malubha. Madaling salita, gumastos na matay. Sumunod ay aking papa pala ng cancer. Ang aking sumunod na after 3 years, yung aking mama naman ay nagka-cancer. Namatay din. Ano po? Ngayon, nung ako yung 15 taon na ganun pa rin ang aking buhay, mga kapatid. Ako naman ang kinalabit ng Panginoon. Binigyan ako ng dahilan na huminto na sa aking maling ginagawa. Masama ang loob ko kapag Sabat, nagtatrabaho ako sa barko, no? Nandun ako sa opisina ko. So, madaling salita, ako ay nagka-cancer din, mga kapatid. Pero tapos na yun, 6 years ago. Ako ay pinagaling ng Panginoon. At sa loob ng panahon na nakita ko,
mali pala yung ginagawa ko, no? So, simula nun ay nakita kong kabutihan ng Panginoon, mga kapatid. From that time, 2019, sa beginning of 2019, for 4 years, mga kapatid, 4 years na ako'y walang trabaho. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Ano? Dahil ako ay sinuko ko na talaga yung buong puso ko sa Kanya. At kahit ngayon na ako'y malakas na, hindi ko siya kinalimutan muli, mga kapatid. So, yung aking pagtatapat sa Kanya, simulan ko sa aking puso, surrender myself, po. And then kasunod nga, kaya ang lagi kong testimony, kapag inuna natin yung ating puso, kasunod niya nating buhay, yung ating panahon, yung ating oras, yung ating bulsa kasama yan, mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo. So yan, ako yung nagpa-practice na rin ng COP 10 plus 10 plus, may plus pa. Sa ngayon, yung hamon ni Pastor Jerry bilang isang leader. Yan ay aking paghahandahan. Nawa, yung mga leader, marinig din natin yung mga kanilang testimony, no? Kasi nga, sabi ito sa mga unang araw ng lesson na ito, no? Dapat magsimula sa leader para yung mga members ay pa-follow. Ayan ang susunod na po, mga kapatid. So yan, tunay yung sinasabi sa Malakias 3:10, mga kapatid. Tunay yan. Subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon. Subukin nyo, mga kapatid, sa mga sa totoo lang, gusto ko pang dagdagan yung testimony. Kahapon sabi ni Pastor Jerry na medyo maselan yung kanyang lesson kahapon. Gusto ko sanang doon sa amin sa live devotion na sa amin sa discipleship ministry, maselan din yung aking reflection doon na po. Pero hindi ko na share dito at baka maraming masaktan na po. Anyway, subukin natin ang Panginoon. Sigurado, maraming mga testimony na maririnig mo. Hindi tayo bababayaan pag tayo naging tapat sa Kanya. God first morning po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. So tayo po ay dadako na sa ating pong opening. Ang ating pong proper ng God First Morning. At si Pastor June ay parang na-disconnect. Ayan, Pastor June, sige. Tuloy na tayo ha. Yan, praise the Lord po. So tayo po, salamat po sa mga kapatid po natin na nagbigay ng kanilang karanasan. Na ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin. Tayo po ay naka-live Pastor Jerry sa YouTube ngayon. Meron po tayong 36 viewers. Amen. Welcome natin sila. So, welcome po kayo mga minamahal po nating mga kapatid at mga kaibigan na nanonood po sa YouTube ngayong umaga. At ang oras po natin ngayon ay 5:05. So tayo po ay dadako na sa serye ng napakagandang pag-aaral na ihatid patuloy sa atin ng ating pong minamahal na Pangulo. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ihanda po natin ang ating. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone.
In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Winnie? Si Ma'am Winnie po ang magpe-pray. Okay po. Ma'am Winnie. Si Ma'am Winnie po ang mangunguna sa ating panalangin. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, Ama naming banal na nasa mga langit. Sa oras pong ito ay pinupuri ka po namin sa nag-uumapaw na pag-ibig niyo po sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat at ginising niyo kami, taglay ang buhay at lakas. Marami pong salamat sa pag-iingat niyo po sa amin sa magdamag na aming pamamahinga. Espesyal po naming inilalapit ang programa namin sa umagang ito. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin
lalo't higit ang mga may bahagi. Nawa po ang programang ito ay maging pagpapala sa bawat makakarinig. Patuloy niyo po nawang masumpungan na nagtatapat ang bawat isa sa amin hanggang sa inyong ikalawang pagdating. Marami pong salamat, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, Ma'am Winnie. Ang buhay sa mundo ay may kahirapan. Laging nababalita, puro kaguluhan. Oras-oras may kalungkutan. Suliranin ng kasawian ating nararanasan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. Minsan sa ating landas ay may kabiguan, natatanong sa isipan, bakit nararanasan araw-araw ay pinabasa. Kabanglawan, kalubayan at nasasaktan. Sa langit ay wala ng kasalanan, wala ng kahirapan. Lungkot ay papawiin, tayo ay babaguhin. Sa langit ay wala ng problema, kasiyahan ng madarama, pati papuri at pagsamba sa ating Diyos Ama, ang tanging ligaya. At kung tayo'y magtiis ngayon, mayroong kaligtasan. Buhay na walang hanggan, ating magkakamtan. Magtiwala lamang sa Kanya.
Amen. Amen. Pwede po natin buksan ang ating mga audio at sabihin natin Amen. God first morning. Amen. 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 Recording in progress. First Lord. Amen. Good morning po. Morning po. Yan, salamat po. Napakabuti ng Diyos sa ating lahat. Tayo po ay natulog. At tayo'y kanyang muling ginising sapagkat ang Panginoon ang siyang tumatnubay sa atin at siya po ang gumising sa atin. Purihin ang Panginoon, siya po ang una sa lahat sa ating buhay. Palagi po natin tatandaan, put God first and you will never be last. Amen, mga kapatid. So yan po ang ating patuloy na sigaw sapagkat dito po sa GFM ay atin pong isinusulong ang isang spiritual discipline na tayo pong lahat ay makakonekta sa Panginoon early in the morning, na hindi po tayo nagmamadali, mga kapatid, no? Ang sarap po ng mga sandali po ba nagigising tayo na hindi tayo nagmamadali sa mga ginagawa natin. Kasi marami tayong panahon na kausapin ng Diyos. Marami tayong panahon na makinig sa Kanya. Marami tayong panahon na tayo ay bumalik sa Kanya, makipag-uusap sa Kanya. Kaya maganda po yung GFM, mga kapatid. Yun po ang advantage niya, no? We are not in a hurry. Kasi pagka hindi tayo gumising ng maaga, talagang ang kaagad nating iisipin ay magluluto na, wala na. So wala na, magsasabay-sabay na yan. Matatambakan na po tayo ng mga bagay na malilimutan na natin ang maraming panahon kay Jesus. So kaya nga sabi ni Brother Dan kanina, paborito ko rin po yun, no? Matthew 6:33, datapat hanapin niyo muna ang Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang kaluwalhati, ang kanyang katuwiran, at lahat ng mga bagay na hinahanap ninyo ay masusumpungan ninyo, kahit na po ang mga material na bagay. Dagdag na lang po yun. Dagdag na lang, sabi po ni Jesus. So, mga kapatid, ating pong pag-aralan na ang maraming bagay. Bukas po ay huling President Hour ko po, ano? Huling President Hour. At gusto ko po na himukin kayong lahat na ngayong maghapon, maghanda na po kayo para bukas na mag-prepare kayo ng mga maliliit o mga short, mga brief, may higsi na mga testimony. Kung 30 minutes na allotted po sa atin, mga kapatid, uubusin po natin yun sa mga patutuo ng kabutihan ng Diyos sa inyo. So, kahit ano, mahigsi lang po para marami pong makapag-participate. Yung pong una ninyong gagawin, akin pong ini-invite po kayo. I-express po ninyo dito. Yung ano ba inaidulot sa inyo nung mga series ng spiritual empowerment natin. Like for example, ako ay natutong gumising ng maaga at masaya ako. Yan. Like for example, yung asawa ko napansin ako'y palaging nakangiti na. Ganun lang, mahigsi lang, mga kapatid. Like for example, sa pagigising ko sa umaga, ngayon ay ang hawak ko na ay Biblia, hindi na cellphone, mga ganun. So whatever your experiences, ano man po ang nangyari sa buhay niyo, just a simple short story. So ano ang transformation na ginawa ng Panginoon sa inyong buhay at ng banal na espiritu? Like for example, isa po dyan ay halimbawa, ang testimony po ninyo ay nagkukumit na ako, unti na akong maghakbang-hakbang unti-unti at ako itutulungan ng Panginoon. So ano man po yung mga nabuo ninyong commitment, ilagay nyo po dito, sabihin po ninyo at kayo po ay aming pakikinggan. Isa-isa po tayo, yung mga gusto pong maglumakas ang loob. Akin po kayong inihimok. Ngayon po, yun po ang focus ng ating pong pag-aaral. Yun po ang focus ng ating pag-aaral. Ang lundo ng ating pong pag-aaral ngayon ay ipakita ko po sa inyo ang isang transformasyon na ginawa ng Panginoon sa isang iglesia na inadapt itong system na itong itinuturo ko po sa inyo. Ang una po nito ay ang foundation ay yung spirituality. So yun po talaga. Kaya ang ating pong ginagawa, yung mismong habili ng Panginoon, yung mismong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Ito po yung ini-introduce ko po sa inyo kasi naging bahagi po ako noong yung team gugma na yan, naging part po ako niyan. Tapos nagkaroon po ako ng panahon na sila'y aking makasama at kami po iisa ang puso, iisa ang direksyon,
iisa ang isip na ito ay aming i-share sa marami. So ito pong ibabahagi ko sa inyo mamaya yung milestone ng spiritual milestone ng ating pong mga kapatid sa Baan ay akin pong isa-share sa inyo mamaya. Ano ang nangyari sa kanila financially, yung estado ng simbahan nila. Ito po yung aking pong ini-introduce sa ating mga pastor, sa ating mga churches, na ipakita natin kung paano gumawa ang Diyos sa atin mula nang ito po'y ating isagawa. No? From day one, ano man po yung sitwasyon nyo, i-report nyo lang, and then bilangin natin ang mga buwan, tingnan natin kung paanong tayo ay binago ng Panginoon sa ating mga kalagayan. So, purihin ang Diyos mga kapatid. So ngayon po ay akin pong babahagi sa inyo ang akin pong screen muli upang kayo ay akin pong yayain sa isang pag-aaral. So ito po yung ating gagawin mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral na. Okay, yan po ang ating pong karugtong ng ating pong pinag-aralan kahapon, yung pong system ng offering sa Bible and SOP indicators. So ito po ay ang tawag po natin dito sa offering system na ito sa ating ginagawa ngayon ay we promote balance giving, no? So pagka tayo po ay nagbigay ng combined offering plan, balance po yun kaagad kasi may epekto na po yun sa inyong local church, iepekto na rin po yun sa worldwide church kasi yung offering ay ginagamit natin sa mga gawain na hindi pwedeng gamitin yung tithe. Kaya dapat mas marami pong offering kasi yung offering kahit ano pwede nyong gawin doon para sa mga missional activity ng inyong mga simbahan. Pag sinabi nating missional activity, yung nakaka-contribute para sa pagtatapos ng gawain ng Diyos. Hindi po ito basta activity lang. So focus po tayo doon sa ating pong mission na ibinigay sa atin ng Panginoon. Okay? So missional ito and local, no? So ito pong offering na ito. So atin pong in-introduce dito yung combined offering plan. So akin po kayong nais na muling ibalik natin dito ang ating pansin. Ang stewardship goal, alam niyo pong aalisin dyan ang inyong mga pansin, ang unawa, kasi ito talaga ang purpose ng lahat. Ang pinakalayunin ng pagtuturo ng stewardship ay ang pagpapalago ng pag-uugali. Yun po yung atin ang minimithi. Okay, pagpapalago ng ugali ng katiwala na maging katulad sa ugali ng Panginoong Hesus. At ang kanyang ugali ay the spirit of heaven is liberality, giving freely and abundantly. So ibig sabihin, hindi po siya selfish giver. Siya po ay with self-sacrificing love. So ang karakter na ito yung ating pong gustong maabot kasi ito po yung gusto ng Panginoon sa atin, mga kapatid, no? He is not selfish in giving. So ganun po. So kapag ginagawa po natin itong mga liberality assumption, liberality truths na ito, yung liberality practices na ito, yun ho ang impact nun. May nangyayari sa ating kalooban na hindi natin maintindihan na halos lahat ng mga kahinaan natin napapanagumpayan na kasi malaki po ang puwersa talaga, malakas ang puwersa ng selfishness. At naaapektuhan dyan ang napakaraming mga bad attitudes ng buhay natin. Kaya yun po yung ating ginagamot dyan mga kapatid. Ang stewardship focus ay ito mga kapatid. Inviting members, we are inviting you to trust God as owner and provider and to partner in His final mission through regular and systematic giving. Kaya ini-introduce ko po ito sa inyo mga kapatid. So with this, kung atin po ito naiintindihan, nais ko po sa inyo i-introduce kung bakit dapat natin itong isagawa sapagkat kapag ka hindi ay yung mga pangunahing mga suliranin sa local church natin, madadami na rin po dyan yung mga pangunahing mga hamon at suliranin sa malawak na aspeto. Kagaya po ng suliranin sa misyon natin ngayon sa CLPM, sa NPUC, sa division hanggang sa worldwide. Kapag hindi ho natin ito natutunang i-adapt yung ating mga pinag-aaralan na ito, ang kakulangan ng pondo sa simbahan, yan mga kapatid, hamon po yan. Alam ko ho na marami po sa atin ay may problema niyan sa mga local churches. Kung mapapasin niyo po, kung kayo po ay umattend ng Happy Me, ano yung Happy Me? Yung Happy Missional Evening,
ay makikita niyo po yung mga ulat ng treasurer ay talagang kapos ang pondo sa local church. Ito po yung sagot, yung pong series ng liberality na ginawa natin. Okay? Pero spiritual ang nature, hindi po basta lang na nagbibigay, kundi dapat nagiging tama rin yung, yung direksyon ng pagbibigay, yung kinalulugdan ng Panginoon na pagbibigay. So yung pondo ng simbahan ay palaging kulang kapag hindi natin inadapt. Challenge po yan. Maraming simbahan ay ganyan. Iilan lang ang hindi nagkakaproblema sa pondo. Walang intensyonal na programa para sa gawain ng simbahan. Kapag kulang ang pondo, palagi tayong sasabi na, mahirap naman maggawa niyan kasi wala tayong pondo. So, pag magpaplano lang na isang gawain, instantaneous. So, sabihin instantaneous yung kara-karaka kapag kami dumating na pondong malaki, gagawa ng programa. Ayun. So, pagka walang pondo, syempre, kung kailan lang may pera, doon lang gagawa ng programa. Hindi ho continuity ang ating walang continuous na programa sa simbahan. Okay? Paglihis sa plano ng Diyos para sa pondo na pang-utustos sa pangangailangan ng gawain sa iglesia. Ito po mga kapatid, dahil wala nga pong pondo, wala pong gusto po natin mga activity, di natin magawa yung activity, so lilihis na tayo sa plano ng Diyos. Bakit? Ang gagawin na po natin, pupuntirehin natin yung mga taong, alam nyo na, mayroong itsurang mayaman, magsusulisit tayo sa abroad, magdudonate, magpe-pledges. Lahat ng ito, every time na mga ngailangan, maggagawa ng letter, iba yan. Pagpanahon ng December, sinasamantala natin, tayo ay magko-concert Poracos, ano pa yan mga kapatid, yung pong serenading Poracos. So ang daming mga pamamaraan na hindi po yun ang idinisenyo ng Diyos. Ang idinisenyo po ng Diyos, nabasa na po natin yon sa mga payo ni Sister White, sa kanyang mga comments, ay talagang sinasabi po niya na payayamanin natin ang gawain ng Diyos sa mga regular at systematic na handog. No? Galing po ito sa mga systematic na mga handog. Solicitin mo at hindi, bigyan mo ng sulat o hindi, ibabalik talaga natin ito sa Panginoon para ma-facilitate ng church ang maraming gawain na hindi na po tayo tumatayo sa pulpito para manghingi o lumalapit sa mga kapatid na kumakatok para humingi. No mga kapatid, hindi po yun ang disenyo ng Diyos. Yun ho ay nagiging nangyayari kasi kulang nga po ang pondo sa simbahan. Nakapapagod na mga meetings, usapang pera sa pangangailangan ng pagtustos sa mga missional activities ng church. So, aabot po tayo ng 2 to 3 hours sa church board. At the end of the day, at the end of the meeting, tatanungin, may pondo ba? Naging gano'n. Ngayon, pag wala ng pondo, ayan na. So, susunod na nun, si sister naman, mag-pledge ka naman, sister. Pag may evangelism, mag-donate ka naman, sister. Pag kami, yung kung on the spot, mga kapatid, on the spot. Kaya, hindi nagiging, walang continuity yung mga program. No, hindi nasusustentuhan talaga. Yung church board umahaba, wherein kung may pondo, mabilis lang makapag-desisyon sana. Bakit? Naka-pre-budget na lahat. Beginning ng December bago mag-January, nakapagplano na yung church board, yung mga bagong sets ng officers. So ito budget mo ha. Ito yung sustentuhan ng mga na-propose mong mga activities. May mga budget na po kagad. Kaya pagdating ng January, i-release na lang po yung mga budget kasi sagana po yung pondo ng simbahan. Okay? Na pagdidiskitahan palagi ang mga itsurang mayaman at may pera. Yan na nga po, yung sinasabi ko sa inyo. Kaya kapag pumunta yung isang kapatid, lalo na bisita pa naman, at konbertido naman sa gawain ng Diyos, yun siya palaging hihinga ng pera. Hihinga ng donasyon. Pagawa mo naman, sister, meron kaming pangangailangan ganito. So yung mga itsurang mahihirap, hindi hihingan. So yung mga itsura lang na mayayaman ang hinihingan. Bakit hindi naman hinihingan yung mahihirap? Hinihingan yung mga itsura lang mayaman. Yung may kotse, yung nagpagawa ng bahay, yung galing ng abroad. Paano yung character development ng yung mga mahihirap na mga kapatid, yung konti lang ang kita. So tandaan niyo po, ang target po natin dito yung character development. Hindi lang dapat ang ma-develop ng karakter na sa pagbibigay, yung pong may kaya lang magbigay. Kahit po yung kulang sa
kapos, matutunan lang mag-exceed ang faith nila, tumaas ang faith nila na sa kabila ng mga kalagayan ng kahirapan, natututunan lang unahin ang misyon ng Diyos. Kasi ang misyon po ang ating sinusustentuhan dito. Yung mahal na gawain ng Diyos. Kasi po mga kapatid, tayong lahat ay pauwi na sa kaharian ng Diyos. Tila ba na ang stewardship ay para lang sa may mga kaya at sa mga poor ay exempted ng magbigay? Another challenge, ang indikasyon ng katapatan sa ikapu at handog. O yan, nakikita natin yung mga ulat ng ating mga treasurer gabi-gabi sa Happy Me, ano? Yung Happy Me, Happy Missional Evening. Sabi po dito na Malakias 3:8, ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako, sabi ng Panginoon. Sa paano ang paraan? Sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Tingnan niyo po yung nangyayari. Hindi kaya ito papasok sa Malakias 3:8 na ninanakawan niyo ako sa mga handog. Maaaring di natin siya nananakawan sa ikapu, pero sa handog, tingnan niyo po yung indicator na ito mga kapatid. 4 na taon, tingnan niyo po ito, from 2020, ito po yung record ng isang simbahan, nasa ACMS ay 69, ang kanyang membership, ang kanyang using envelope na givers, kasama na po dyan yung mga bata, including mga matatanda, ay 29% lang ho ng mga uma-attend na members ang giver. Yun po yung kanilang income, mga kapatid. Yung gross income niyan, pagka times 10 nyo yan, mga 3 million plus ang income nung 20 na mga members. Yung COP nila, tingnan nyo po yung combined offering nila, 35,000. Hatiin pa po yan mga kapatid, yan na po yung buo. Na-remit na po yan yung sa CLC, yung kalahati, yung i-remit pa po yung kalahati niya sa CLC. So mga kapatid, lumalabas na ang generosity index ng 20 generosity index ng 20 in terms of combined offering plan, yung naresibuhan. Yung naresibuhan, kasi gumamit ng sobre, reresibuhan po yon, combined offering po ang tawag natin doon. Hindi pa po diyan kasama yung ating mga kapatid na nagbigay sa mga specifics, no? Offering din po ang tawag natin doon. Kaya lang specific po yun, hindi pwedeng galawin yun. Pag sinabi po ng kapatid na ilalagay ito sa school lang ho pupunta yun. So hindi ho balanse yun mga kapatid. Pag inilagay nyo sa COP, mabibigyan na rin po lahat doon ang dapat bigyan. Kasi aataduhin na po yun ng mga church board member. Yung priority, halimbawa ay church building. Hindi, ilalagay po ninyo sa COP, ilalagay na po ng portion doon na malaking bahagi ng percentage ay church building. Pero, kung gusto niya pa pong gawin yun, yung specifics, wala akong problema doon. Pero ang aking pong pinananambitan sa inyo, yung pong wider ang effect, doon po tayo magbibigay. Kasi pag nag-COP po tayo, pupunta po yung kalahati sa misyon. Siyempre, nalaki din po yung pondo ng misyon. Pag lumaki ang pondo ng misyon, mababalansi po natin yung distribution sa mga mahihirap na mga simbahan na hindi nyo alam na pwede pala natin tulungan sila. Yung mission na ho ang makakakita nun. Sa nagiging balanse yun, nagkakaroon ho ng bayanihan system. Ang buong mga kapatiran, ang tatrabahuhin na muna po namin sa itaas, i-report po namin sa inyo ng transparent. O mga kapatid, ang naipon po nating COP ay 25% po ang ipinamigay po natin sa mga pinagagawang mga simbahan. Lahat po tayo may contribution doon. Ang COP po natin ay ganito po ang umakyat sa Central Luzon Provinces Mission. Ang ating pong mga school ay may bahagi po doon na 30% para sa mga teacher na hindi makasweldo. So yun mga kapatid, i-report po namin sa inyo yun. Hindi ko po kayo nililimitahan at sa punto na ito, sinasabi ko lang po sa inyo na ang combined offering plan ay importante para po sa wider effect. Doon po sa specific, yun lang pong specific na yun ang natutulungan ninyo. Sa yung inyong specific na singing group, yung inyong specific na kasama nyo na yung AWR na gusto nyo ministries, doon ho diretso pupunta yon. Pero doon sa COP hanggang sa buong mundo makakarating po yan sa kontribusyon para sa missional fund ng ating simbahan. Lumalabas po dito sa generosity index ng ating simbahang ito na in example sa CLC po ito ay ito po ay lumalabas na 10 piso sa bawat 10 pisong tithe, 1 piso lang ang combined offering. Ihahatiin pa yun.
And 50 cents lang. 50 cents lang ang ano. So ito naman pong simbahan to medyo malaki-laki. 148 po yung ACMS. 71 po ang givers na mga kapatid using envelope. Kasama na po dyan yung mga bata. So hindi pa rin ho nakaabot sa sa desirable na percentage ng attending members na giver. So yung ito po mga kapatid, 48% lang po ng attending members, ng 100% na attending members, 48% lang po doon ang recorded na nagbigay. So ibig sabihin, ang ating pong target, at least 80% ng attending members, educated sila at alam nila yung sistema na ito. Yung spiritual discipline na pa-practice, para ito ay umepekto sa buhay ng simbahan. Ang lumalabas po dito, ang generosity index po nila, tithe compared to offering, ay sa bawat 10 pisong tithe, 1.3 pesos lang ang kanilang COP. Hahatiin pa po yan. Kaya ganyan po yung nangyayari sa graph ng simbahang iyan. Hindi ho tumataas, palaging consistent yan mga kapatid. Palaging mababa yung offering. Kaya ang nagsasuffer niyan, yung local church tayo po mismo. Ngayon, ang nangyayari niya, nagda-divert po tayo. Napipilitan tayong mag-divert sa plano ng Diyos. Okay? Nanghihingi tayo kahit saan-saan. Naglilimos na kung saan, hindi naman kabahagi yung mga kapatid natin na mga kulang sa mga bagay na sasabi na nating mahirap, ganun. Hindi sila nagkakaroon ng bahagi sa pagdidevelop ng karakter kasi ayaw natin silang isangkot sa pagbibigay kasi natatakot tayo, mahirap naman sila. So mayaman at mahirap kapag tayong lahat ay nag-commit sa combined offering plan, at least 30% above o pataas or more, depende sa inyong conviction, yung pasasalamat at pagmamahal. Pwede yung or more. Pero yung ating pong goal, at least 10%. Doon po sa i-discuss ko sa inyong kahapon, biblical na pamamaraan ng sistema, ang reference natin ay tithe. Hindi pwedeng bumaba. Kasi ang offering ay sinasadya. Ang offering ay expression of love and gratitude. So yan mga kapatid. Ito po ay inintroduce yung 2002 po sa GC Spring Council. Binote nila na ito po ang magiging giving plan ng Seventh-day Adventist. At ito po ay itinas ang mga leaders ng divisions, kasama po ng mga unions and conferences and missions sa ibaba, na ito po ay ituro at ipakita, ipaliwanag sa mga kapatid ang mga advantages nito. So mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo nung simula ng ating pong pag-aaral, this is a solemn responsibility. Banal itong responsibilidad namin. Lalo ko po, ako po ay isang leader na ngayon ng isang misyon. Burden ko po ito i-share sa inyo mga kapatid. Ngayon, pag na-share ko na po ito, hindi ko na ho ito burden ngayon. Binahagi ko na po sa inyo, hindi na ho ako dito magsusulit sa Panginoon. So I'm just giving you, translating to you, whatever God asked me to do, I just follow God. So please forgive me kung kayo po ay aking bibigyan ko kayo ng pasanin. Pero ito mga kapatid ay joyful na pasanin. Masayang pasanin sapagkat ito'y sa pagtatapos ng gawain ng Diyos. So narito po ako mga kapatid, ni-explain ko po sa inyo at pakita niyo yung mga pagkakaiba at kagandahan ng sistemang ito. Ito po ay biblical with SOP advices and mga payo ni Sister White at mga benepisyong ating nakikita. Sa offertory reading na in-issue po ng General Conference noong July 14, 2012, ang Sabbath reading natin noong July 14, 2012 ay ibinigay pong maliwanag ang explanation. Lagay ko na po sa Tagalog kung ano po ibig sabihin ng COP at anong benepisyo nito. Saan ito nakakarating? Diyan po mismo sa July 14, 2012 na offertory reading. Sabado ho yan kasi binabasa ho yan sa pulpito. Sa kasaysayan ng Iglesia Adventista, ang mga misyon ay isinusulong halos tuwing Sabbath School kung saan ang lingguhang Sabbath School, 13 Sabbath investment at birthday thanks offerings ay tinatanggap. Ito po yung old system na one offering plan ang tawag po natin dito sa sistemang ito. Okay? So, sa COP ay hindi na po ganon. Ngunit ngayon, sa ating division, hindi na natin isinusulong ang gayong mga handog. Sa halip, ang ating isinusulong ang combined offering plan. So, ang combined offering plan, ang atin na pong ini-embrace ngayon. Hindi na po yung one offering plan na kung saan ay yung pong ang daming mga collection pa. Daming mga collection. Kukolekta pa sa Sabbath School, kukolekta sa AY.
So kapag ka nagbigay kayo sa COP, lahat ng ito mabibigyan na. Kahit yung 13 Sabbath, wala na rin po tayo mga 13 Sabbath promotions. Pinopromote lang natin yung 13 Sabbath sapagkat alam natin, malalaman lahat natin na yung bahagi ng ating combined offering plan ay pupunta po yun sa isang project na nakalagay po sa likod ng inyong lesson. Nakalagay po yun sa likod ng inyong lesson. Doon po mapupunta yung 13th Sabbath offering. Yun po'y kukunin lahat sa combined offering plan at nakadistribute sa iba pang mga gawain. So yan po yung birthday thanks. Ang tawag na po natin dyan, COP. Yung iba pang mga handog, COP. Investment, COP na po ang tawag natin lahat yun. So lahat ng inyong ibibigay na offering na riresibuhan, bukod sa specific, hindi natin pwedeng galawin yon sapagkat irirespetohin natin yung giver. So yung mga treasurer, wag niyo hong hahatiin yun. Yun ay yun sinabi na commitment ng kapatid yun sa Panginoon. Pag nakalagay po specific, wag niyo hong ilagay sa COP. Magkakasala po tayo sa kapatid. Resibuhan niyo po kung specific, iresibo niyo po yung specific na ibinigay ng iniregalo ng kapatid out of his or her love to God and gratitude. Yun pong mga naka-combined offering lang ng mga title, yun po ang ating hatiin. Okay? Ngunit ngayon sa ating division, hindi na natin yun sinusulong, yung OOP. Sa ating paglahok sa combined offering plan sa pamamagitan ng porsyentuhang pagbibigay, you see? So sinasabi mismo ng ating pong General Conference, they are giving us direction, ang ating paghahandog ay hindi po basta amount lang, kundi porsyentuhan. Ibig sabihin, naka-proportion, pinaplano, bahagi na po ng ating income. Okay? Kung papaanong ang ating God first sa ating income ay tithe, ganun din ang God first sa income ng ating mga offerings. So ating sinusuportahan ang pambuong mundong misyon sa combined offering plan, sa handog at handog sa world mission budget na kabilang sa panukalang ito. Isang makabuluhang dagdag na pagmumulan ng pondo na inilaan mula sa mga kaanib ng iglesia. Ito rin ang ginagamit sa lahat ng aspeto ng ating gawaing misyon sa lahat ng dako. O yan yung po yung sinasabi ko sa iyo. Ang tawag po dyan ay balanced spiritual giving. So when I give, piso man yan, hatiin yan, makakarating po yan sa buong mundo. Biro nyo mga kapatid, yung isang bata, kasali na kagad siya sa total membership involvement o total member involvement. Yung bata lang, pagka tinuruan po niyo siyang maging faithful sa offering, involved na kagad siya sa nagtatapos na gawain ng Diyos. Bakit? Yung kanyang maliit na handog na yon, makakarating yon sa buong mundo para makapagpadala tayo ng maraming mga misyonary sa mga lugar na hindi mapapasok ng Ebanghelyo. Yung mga dedicated na mga kapatid nating handang magbuwis ng buhay nila, maisusugo na natin sila doon through the combined offering. Mga kapatid, yung mga hindi natin kayang tapusin na, ay ipapadala natin through many abundant free will offerings through combined offering plans. Kaya mga kapatid, ang combined offering system ay isang praktikal na paraan upang magbigay ng espiritual at pinansyal na support sa mga simbahan na nakikilahok sa misyon ng iglesia sa alinmang bahagi ng mundo sa parehong maunlad at papaunlad na mga bansa. So in both na mga countries na mayaman at umuunlad pa lang, lahat tayo ay mayroong bahagi na nakapagpapadala ng mga missionaries. Ngayon mga kapatid, pangarap namin pong mga administrator ngayon. Gusto namin sa inyong i-share yung excitement namin. Pagka naging abundant na po ang ating mga offerings dito sa CLPM, tayo na rin ho ang magpapadala ng sarili nating missionary. Susustentuhan natin yung mga dedicated na young people, professional na nurse, doktor, sa pondo ng combined offering plan po natin. Tayo na po mismo ang magsesend ng maraming missionary galing sa CLPM. Magko-contribute tayo sa worldwide activity ng misyon ng ating iglesia. Sisimulan muna natin dito sa ating CLPM. Pag yumaman na ho ang combined offering plan natin, kayo mismo, mararanasan nyo sa local church ninyo, hindi na kayo kakapusin, meron na kayong pampondo sa school ninyo, sa church ninyo, sa mga activity ng young people ninyo. Hindi na ho kayo aasa sa bababang pondo ng evangelism. Kayo mismo may pondo na ng pang-evangelism, pang-care group ninyo.
Pangangasiwaan nyo mismo yung kalahati ng combined offering plan sa inyo. Ngayon, pagka yung kalahati umakyat na po sa misyon, wider naman ang aming titignan yung mga walang kayang mga kapatid, kahit faithful sila, kasi mahirap lang ang kondisyon nila, doon tayo magko-concentrate, magcha-church planting tayo doon, magpapadala tayo ng mga missionaries na mga church planter, masusustentuhan natin na hindi natin pwedeng gamitin yung tithe. Sa mga non-tithe tayo, sa offering tayo gagamit. Kasi mas malaki na ang offering kaysa tithe. Mas marami na pwede tayong sustentuhan. Kasama na po dyan yung mga layman natin na pwede nating i-design sa ating programa na ang mga layman na nagde-dedicate ng buhay nila, bigyan sila ng libreng Bible, libreng pamasahe para maabot nila yung kanila pong mga interest. Hindi natin magagawang lahat ang maraming mga missional initiatives natin sa ating misyon hanggat kapos tayo sa pondo, mga kapatid. Mga kapatid, ito ho yung nais ko po sa inyo ipanambitan. Kung gusto po ninyong ma-realize ito pong Acts 1:8, sabing ganon, "But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, to the end of the earth." You involved to combine offering plan. While doing this offering plan, you think globally, you act locally. Yung Jerusalem doon, unang makikinabang sa COP, local church. Judea, yung provincial-wide na scope. Samaria, regional-wide na scope. And then to end of the world, the international-wide ng mission natin, yung worldwide mission. Through COP, we can fulfill Acts 1:8. Magiging epektibo ng mabisa ang lahat ng ating mga missional activity sa local church, pataas hanggang sa matapos ang gawain, babalik na si Jesus, uuwi na po tayo sa kanyang tahanan na hinanda sa atin. Kaya sa CLPM, mga kapatid, samahan niyo po kaming mangarap. Abutin natin ang ating pangarap. Every church, a missional church. We are inviting every members na mag-isip, magsalita, kumilos, magplano at magbigay ng sagana para i-advance ang misyon ng Panginoon. Isulong ang misyon ng Panginoon. Kaya ngayon po, simula ngayon hanggang bukas po ay magte-testimony po kayo. Sasabihin po ninyong personal, I am missional. So bawat sa testimony niyo po bukas, sasabihin po ninyo, I am missional. I will think, I will talk, I will act, I will plan, I will give to move forward God's mission. So bukas, sisimulan po ninyo, I will talk. So sasabihin po niya, ako po pinagpala ng Panginoon at ginagamit niya ngayon. So yun naman po sa mga I will act. Kami po nung isang linggo ay sumama sa isang Bible study, ganyan-ganyan. I will think, pinaplano ko na po, na ako po ay magbibigay ng ganyan ng oras kong panahon, i-dedicate ko na po sa Panginoon yung mga unang sandali ng buhay ko. I will plan. Pupunta kayo sa mga committee, kasama kayo sa church board, mga kapatid, unahin natin planuhin ang gawain ng Panginoon. May 2025 Harvest 2025, magplano na tayo. And then, kasama po niyan, I will give yung mga commitment natin sa COP and faithful tithe giving. So with that, mga kapatid, ang bawat isa ay missional na, ang local church ay missional na kasi iisa na po ang ating pong gawi, mga kapatid. So para maabot natin ito, bawat kaanib ay ating pong susukatin at ang local church ay susukatin natin kung sila po ay missional na. Sa tatlong indicator, mayroon bang discipleship program ang simbahan? May stewardship life ba ang simbahan? At nagpo-produce ba tayo ng mga lugar na pinapasok para sa church planting? So ang isang simbahan na missional, meron po siyang missional activities, discipleship po yun. Ang simbahan na missional ay meron stewardship report, missional activities funded from COP. So yung pong mga pondo ninyo sa COP, ginagamit niyo po ba doon sa missional activities? Okay, para tapusin ang gawain ng Diyos in your level hanggang sa amin sa itaas, hanggang doon sa itaas. And then ang result po niyan, outcome po niyan ay yung church planting. Kapag marami tayong missional activities, napopondohan po natin ang ating mga missional activities, may marami tayong pondo na naipon, kaya na po natin bumili ng sariling lupa para sa church planting na walang problemang lupa.
Okay? Diba? At ipapatayo natin yung building kasi marami po tayong pondo sa taas, marami pondo sa ibaba. Mag-i-initiate po tayo ng mga church planting ng galing sa simbahan, initiative ng galing ng misyon. So ito pong lahat mga kapatid ay maaabot natin yung vision na I'm missional, mga kapatid. So every church, a missional church. I would like to share with you, naging bahagi po ako nito, inadapt po ito ng Baan Church. Natuwa po ako na naging resource speaker po ako doon. Nagbigay po ako ng series ng pag-aaral every morning sa kanila. At natutuwa po ako mga kapatid. Ako ho ay na-bless mismo nang makita ko po ang progress ng kanilang financial milestone. Tinetext po ako ng isang araw, ako daw po ay gumawa ng video kasi na-inspire po yung 2-3 simbahan nung umattend po sila doon sa activity namin ng madaling araw ng aming pong an hour at dawn. Meron po kaming program na an hour at dawn. Doon naman po sa Mindanao. Kasama po ako doon. At ako po nalipat dito sa CLPM. Ilo-launch ko na po sana yung God First Morning. Pero tinanggap ko po yung challenge dito kasi gusto ko po munang sampulan ang mga kapatid na pataasin ang spiritualidad dito po sa ating teritoryo. So tingnan niyo po mga kapatid. Okay, ito po yung record nila 2016. Tingnan niyo po yung offering, yung pong kanilang orange ay yung po yung offering, yung type po yung blue. 2017, medyo mga kapatid, maganda na rin po yung kanilang offering diyan ha. Pero maliit pa rin po 'yan. Tingnan niyo po yung 2018. Pataas po 'yan ha. Pataas po 'yan. Pero 'yan po ay hindi po tumataas ang offering talaga sa tithe. Tingnan niyo po yung 2019. Okay? Bumaba pa. So hindi consistent kasi wala pa pong stewardship education, wala pang stewardship empowerment, wala pang empowerment na nangyayari sa spiritual. Pero noong 2020, unti-unti na hong ipinopromote po yung COP, nag-spiritual plan na ho yung mga pastor at yung pong mga workers, unti-unti na hong tumataas yan. 2021, na-meet ko na po itong mga team gugma na ito. Kami po ay nag-benchmarking at dumalo po ako dyan, nakausap po mismo yung director at ang ibang mga pastor, I give lectures online at unti-unti na po yan tumaas. 2022, nagsimula po ang launching ng malawakang pagdidiin ng COP through spiritual empowerment. At siyaan mga kapatid ang nangyari. And then 2023, mas mataas na ang offering kaysa tithe. Dumalabas mga kapatid na ang bawat 10 piso na tithe mayroon pong 15 pesos na offering. Mga kapatid, tingnan po ninyo, lahat po ng progreso niyan ay nangyari. Tingnan niyo po yung comparison na ito mga kapatid ng, kung di ako nagkakamali ay ilang taon yan, 15 to 23. So yan po yung progress. Pansinin po ninyo na yung tithe ay hindi ho naapektuhan lumilit. Lumalaki pa po ang faithfulness. Consistent po yan mga kapatid na kapag tumatibay ang ating tiwala sa Panginoon, nagtitiwala tayo sa Kanya, lalo tayo nagiging faithful. Yung ating pong tithe na ito, tingnan niyo po mga 2015 to 2023, pataas po yan. Hindi na apektuhan ang tithe. Habang tumataas din ang COP. You see that mga kapatid? Pataas ng pataas yung COP, pataas din ng pataas yung tithe. Hindi ho pwede na tumataas yung COP, lumiliit yung tithe. Baka ang nangyayari, inililipat ng mga kapatid yung tithe sa offering para tumaas yung offering. Unfaithfulness pa rin po yun. Mga kapatid, wow, dakila ang Diyos. Kung naranasan po ito ng Baan Church at ang district ng Butuan Church, mararanasan din po natin ito dito mga kapatid. Ito ho yung kanilang demographs mga kapatid. Ito ho yung mga nagpa-practice ng COP sa kanila. Ito pong lahat, distribution po from 2018 to 2021, 2020, 2023. Yan po yung mga nadidevelop na mga givers. Yan ho nakadistribute. Ilan na nagpa-practice po ng 40%, may 4 na 40% na. Plus yung tithe, 50% na po yun. 30% po yung, 30% po, may 7 ng 2022 nag-adapt nun, nagpa-practice ng 6 ay 30%, 2023, and so on and so forth. Konti lang ho yung non-systematic nila, no? Yung 10% below, 9, and then yung 10, non-systematic, kung ano lang ang gustong ibigay na amount. So halos lahat po sila nag-combine offering plan na. So dahil po dyan mga kapatid, yung pong operasyon ng simbahan, mas malaki po ang taas kaagad mga kapatid. Bumaba naman po
Yun pong mga pledges and individual contribution. Tumaas ang mga indicator ng biblical offerings, bumaba po ang mga paghihingi at pagsusulisit sa pulpito, paghaharana, nabawasan po wala nang pledges. Lahat po ay pumunta na sa offering at ino-operate po yan ng mga church board. Tingnan niyo po mga kapatid, tumaas naman po ang the funds used to the ministry is funded on genuine love of giving, not tainted by forced contribution sometimes. Bumaba naman ho, it avoided praising individual which cultivate pride who contributed a big amount for a particular project activities of the church, but instead praising the Lord's ownership over it. Amen? So yan mga kapatid, yan po yung pagkakaiba po ng specific. Yan. Babalik po yung papuri sa tao. Kasi yung tao, diniretso na po kaagad niya doon sa, hindi niya idinaan sa church, diniretso niya sa gusto niyang tulungan. Siyempre, hindi yung church ang nag-facilitate. Yung taong, yung project na tinulungan, bibigyan siya ng papuri. Hindi yung Diyos na nagbigay ng pagpapala. So, yan po yung mga. Tingnan niyo po ito. Ito po ay, nung ako po ay nag-seminar sa isang simbahan, nakakita po ako ng sobre ng CLC. Sir Joel, nung makita ko po ito, kinalungkot at medyo nangiti ng konti rin. Binigyan po natin ng sobre na ang sobre ho ay may mga columns ng sarili kasi meron pong initiative yung office natin. Aba may one offering dyan, may tithe, may channel, may special offering, total. Aba yung mga kapatid, pwede naman pala maraming column yung sa CLC. Dapat lagyan din natin yung sa atin. Meron na sila, yan. Yung cover, pinrint out nila ng maraming mga specifics. Ayan. Sa dami ng specifics, wala nang napunta sa one offering. Napuntang lahat doon. Minsan karamihan dyan, sa mga simbahan na pupunta lang. So, naging localized na po ang offering. Doon lang nila na-enjoy, hindi na-enjoy ng ibang mga simbahan na pwede pa nila sanang tulungan. Hindi rin nakarating sa buong mundo yung offering nila. Pang local church lang sila. But we are a worldwide church. Ang ganda po nito mga kapatid, kapag ka nag-combine offering plan tayo, pag galing sa Diyos yung pagpapala, pagpapalain yung katiwala, ayan, papalain, yung katiwala at susunod sa sistema, padadaanin sa simbahan yung kanyang pasasalamat at pagmamahal, nakaloob, yung pong church ang mga ngasiwa, kung saan dadalhin. Siyempre, yung mga taong natulungan, mawawala na yung picture yung nagbigay na tao, yung ginawang katiwala ng Diyos. Siyempre, ang papupurihan nun ang Panginoon. Yun po ang ganda ng combined offering plan. So, yun po yung mga advantages. Tingnan niyo po ito mga kapatid, yung Baan Church Financial Milestone. Baan Church Missional Activities funded by the local church fund o yung COP. Yan po yung mga activities nila. Kapatid, Balang Publishing Ministry, meron silang pondo. Highlight sa mga activities, sa evangelism nila mga kapatid, may 20,000 for welfare. Okay, ay may 20,000. Monthly nila na District Crusade, may contribution sila sa District Crusade nila, 5,000, galing po sa COP yan. And then yung mga highlight, welfare financial, assistance to 7 care groups. Alam niyo mga kapatid kung magkano yan? 45,000 ang binibigay nila bawat care groups. Meron silang 7 care groups sa Baan Church. Lahat yun may budget. Galing po yun sa kanilang combined offering plan. Meron silang community service. Meron silang build projects na bawat member, 2 member, sa isang taon tutulungan nilang ayusin yung bahay nila. Yung walang bubong, bibigyan ng bubong. Yung naiinitan, bibigyan ng electric fan. Bawat taon, may 2 silang project na kapatid na tutulungan. Okay? And then Marriage Christian Week and Reaffirmation of Marriage Vows. Meron silang taon-taon yan. Bahagi ng program nila, yung youth activities, yung social media nila, pinalalakas nila, children activities, camping, family togetherness with family. So everything, pinopondohan nila sa kanilang combined offering plan. Direct donation for Odette victim nung panahon na yon, 27 kagad yon. And then Exploration Crusade, 10,000. And then purchase of 100 pieces of health and home for sharing and selling. Kapatid, may budget din po yung mga kulpultor. Kapatid. So lahat po sila ay binabudgetan. Tingnan niyo po yan, ha? Okay. Nagbunga sila noong 2022 ng 35 na souls. Noong 2023, ganito ho ang pie ng kanilang distribution, ng allocation ng kanilang pondo na combined offering plan. Tingnan niyo po mga kapatid, balansi po yan. May administrative na 60,000, welfare ministry, evangelism, discipleship, projects, may 240,000 kagad.
pamahalaan, reserve fund na 150,000, church building ay 450,000 para na ho silang maliit na misyon. Local church lang pero kung mag-operate, parang maliit na misyon. Tingnan niyo po yung kanilang suggested budget. 1,823,000. Ito ho'y kalahati na. Ito po ang kalahati nito, aakyat po ito sa misyon. E di malalaki rin ho ang pondo ng misyon para matulungan po yung ibang mga local churches na mahihirap. So lahat po sila may pondo, hindi ni-distribute nila. Ang nakatutuwa po dito mga kapatid, yan, may welfare ministry, yan, yung direksyon nila. Gusto ko po itong pre-approved budget. Ano? Yung pre-approved budget, hindi madalas ang church board meeting. Bakit? Beginning of the year, ay na-approvean na nila kung ano-ano yung mga dapat nilang ponduhan na wala na pong church board meeting kasi naka-pre-approve na po. 5,000 immediate medical assistance for the member of the church. 2,500 for the needy member of the church recommended by the care group leader. 1,000 pesos for SDA but non-member of Baan Church. 1,000 pesos for SDA but not member of the Baan Church. 500 for the stranger or walk-in and non-SDA church na member. So mga kapatid, pag meron pong lumalapit, hindi natatawagin pa yung elder, siguro yung evaluating team lang, i-validate lang kung talagang ito ba legit na dapat tulungan. Pero hindi na bumabalik sa church board para bigyan ng tulong yung humihingi ng tulong ng mga walk-ins. May 10,000 sila ng build sa bawat mga kapatid. Meron po ako nakita ditong maganda. Nag-ani po sila ng 60 souls noong 2023. Bunga ng care group, mga kapatid. Meron ako nakita dito na isang magandang pinabudgetan nila. Yung bawat kabataan na ikakasal sa loob ng simbahan nila, bibigyan nila ng 10,000 assistance. Biro nyo. Ngayon, yung simbahang magaganda, uupa ka pa para ikasal ka lang sa simbahan nila. Sa kanila hindi. Para ma-encourage na sila'y magpakasal sa simbahan, bibigyan nila ng 10,000. Magpakasal lang sa loob ng simbahan. Ay mga kapatid, ay mga kabataan, excited sila magpakasal kasi hindi dahil sa tutulungan, kundi nakikita ng mga leader, nakikita nila sa mga leader na serious sila, na gusto talaga nila na ang marriage nila magsimula sa loob ng simbahan. So tingnan niyo mga kapatid, yung distrito nila ay may 7 simbahan. Yan, may 7 simbahan sila. May mga church planting site sila dyan. At yan po yung mga planting site, care group po ang nangangasiwa dyan, ha? Care group ang nangangasiwa dyan. And then, tingnan niyo po yung kanilang district stewardship report. Mga kapatid. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Mas malaki po yung offering kaysa tithe. Tingnan niyo po, lalo na kung buong area yan. Kalaki po ng impact natin. Yung problema natin sa schools, matutulungan na po natin. Baka hindi lang teacher ang pwede natin, ang matutulungan natin. Baka nga po, makapagpatayo pa tayo ng marami pang school para yung mga hindi maabot ng ating mga paaralan, maaabot na ho ng community at ng iba pang mga kapatid. Maka-avail sila ng Adventist education. Yun po yung ating entering wedge natin mga kapatid. Tingnan niyo po ito, yung Butuan Riverside District. Tingnan niyo po, laki po ng tithes nila. At nung tanungin ko po sila, ito yung mga testimony nila. So bukas po, ganito magiging testimony ninyo, ha? Bisaya ho ito. Sino ang Bisaya sa inyo? Baka pwedeng i-translate niyo po ito. Nung siya daw ay nag-COP, ang sabi niya, nung nag-combine offering ako, ito, pagpamatuod, pinaigi sa personal nga kasinatian. Ano ba yung sabihin niya? Sino ba ang pwede mag-translate niyan? Pwede bang i-translate niyan? Open niya nga audio niyo, hindi ko maintindihan yan eh. Hello? Tulungan niyo po ako. Sige. Pagpapatotoo, Pastor, sa personal na pagbibigay. Yan. So yan po ang kanilang personal na patuto. Ito po, contentment, joy, and happiness. O bukas po, gusto ko ganyan yung simple lang, huwag niyong pahabain. Buhat po ng ito'y aking pong isagawa. Naranasan ko po ito. Sa kanila po, ganito, sana po experience with them. So tayo po sisigaw. Experience with us. COP, experience with us. Contentment, joy, and happiness. Humility and forgiveness. Mga kapatid, nag-COP lang, ang impact, humility and forgiveness. Bakit? Nagamot yung selfishness. Life-changing character. Grateful heart every single day. Kalinaw sa panimalay. Sister, pakitagalog, sister.
kalinaw sa panimalay. Ano ibig sabihin niyan? Sis, Kapayapaan sa pamamahay. ano po? Kapayapaan sa tahanan. Ayan, kapayapaan sa tahanan. O nag-COP, nagkaroon ng kapayapaan sa tahanan. Real solution para makabayad sa utang. Ay, tinanong ko po itong kapatid na ito, nag-COP ka pero nakabayad ka sa utang mo. Kinuwento po niya mga kapatid. Hindi ko na ikukwento kung pas ng oras. Mga kapatid. Ito ho ay naranasan nila, mararanasan din po natin. Able to experience the promise of God. Wala na'y igong kabutangan, kabalo nako sa mga sobra. Pastor Jupet, ano sabi niyan? Wala na'y igong, ano yan ibig sabihin niya? Wala na akong kailangan dahil sobra-sobra na ang dumarating. Praise the Lord. So yan po ang mga little testimony niyong gagawin. Every day, yan po ay hihingi tayo ng mga testimonies sa mga nag-apply na subukan itong plano ng Diyos. So mga kapatid, this morning, be the one to experience God's favor. And let it be our experience. Everybody, open our audio. Sabihin po natin, Christ our partner, Christ our provider, Christ our Christ our Christian. Let us say, Christ our pattern, Christ our experience with us, mga kapatid. At sabihin natin masayang-masaya ngayong umaga. 10% or more, CFP for Christ, CLPM. I will go. Ready? Go! 10% or more, CFP for Christ, CLPM. I will Go! Put God first, and you will never be last. Praise the Lord. Amen. 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 Ano po, napakasarap papakinggan at makita po ang testimony ng Recording stopped. the Lord. Pupurihin ang Panginoon sa kanyang katapatan. Yan po ang paanyaya sa atin ng ating pong mahal na Panginoon, mga kapatid. At sa pamamagitan ng ating minamahal na Pangulo. Kapag ito po ay sama-sama po nating pinasaya sa ating mga puso, tunay po na ito'y magbubunga ng isang tapat na pagiging isang mabuting katiwala. Amen po. Ngayong umaga po, tayo po ay dadako sa ating pong Acts prayer, ang ating pong naitalagang mga pastor na siya. Amen mga kapatid. Praise the Lord. Ano po, isang napakagandang message sa umaga na ito. Nawa ang lahat ay na-bless mga kapatid. Nawa ang lahat ay nagising. Let's say nagising, ano. So nariyan ba kayo, mga viewers, ating mga, hindi nagluloko yung Facebook, hindi ko makita ko ilan yung total viewers. Pero maganda, no? Nawa, wala dyan nag-isip ng negative, ano po. Dahil magkakasala tayo kapag negative yung ating inisip. Tunay na ako ay na-bless. Magandang message na yun. At lalo pa ako na-encourage na maraming mga problemang masosolve sa church, mga financial problems. Possible din na magkaroon ng mga individual church pastor. Yan, ano? Possible din na magkaroon din ng mga layman, lahat ng mga nahihirapan na church. Possible din na madagdagan yung ating mga schools, hindi lamang elementary, hanggang high schools. Naku po, napakaganda, no? Mga kapatid, tandaan natin, pag tayo ay nag-commit ng COP, 10 plus 10 or more, hindi natin yan ginawa para sa CLPM. Yan ay ating nakita natin yung ating changes sa ating karakter. Yan. Kasi yung goal ng stewardship talaga ay yung para baguhin ang ating puso bilang isang makakatiwala. Panginoon tayo may commitment, ano po, hindi sa CLPM. Tandaan niyo po, ano? Hindi tayo sa CLPM nag-commit, kundi sa Panginoon. Huwag natin kalilimutan yan. Kasi pagka sa ang inisip natin CLPM, tayo nag-commit, magkakasala pa tayo dahil meron mga negative tayo maririnig at malalaman na hindi maganda. So, dapat sa Panginoon natin commitment. Ano po? Tandaan niyo po mga kapatid, kalimutan na natin maging madamot. Limutan natin si 20. Wala nang 20 ngayon mga kapatid. Dahil ang Panginoon kailanman hindi naging madamot sa atin. Ano?
ako'y natutuwa. Ako ay marami kong gusto i-testimony. Alam nyo naman ang aking naging buhay, ano po. Kaya tayo ay dapat na mabago talaga yung ang ating puso bilang isang makakatiwala. So ayan, ipag-pray natin na lahat nawa sa magandang mensahe na ito, tayong mga nagising ay tayo ay mawala na yung ating pagiging selfishness. Please pray for Rona and Vicky. May mga sakit. Sige po. Ngayon ay madaling magkasakit yung mga tao. Sister Nympha. Ewan ko ba, sa hangin siguro. O dahil na rin sa ating resistensya. Pero ganun pa man, tayo ay narito at nagtitiwala sa Panginoon. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito, nagpapasalamat po kami at muli naming narinig ang inyong tinig na tumatawag sa amin na aming baguhin ang aming mga puso bilang isang mga katiwala. O dakilang Diyos, sa matagal na panahon kami naging madamot. Kami naging makasarili sa kabila ng inyong pagiging mapagbigay, sa kabila ng inyong pagiging mahal sa amin. Kami hindi namin kayang ibalik ang katumbas na pagmamahal. Salamat sa pagkalabit sa aming mga puso na ito'y kailangan namin baguhin bilang isang maging tapat na katiwala. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kami, bigyan kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, na ang aming pagiging makasarili ay maalis, unti-unting maalis, mapalitan ng pagiging malinis na puso at tapat po sa inyo. Hindi kami lahat ay kaya magsermon, kayang mangaral, ngunit lahat kami ay pwedeng makatulong sa pamamagitan ng magiging tapat na katiwala sa pag-commit sa COP. O dakilang Diyos, ito nawa sa aming mga pagsuko na aming mga sarili, tulungan niyo kami na maka-encourage din naman ang iba, na kung saan ang aming mga kapatiran ay magtiwala din po sa inyo, sapagkat hindi po kayo talaga nagbabago ng inyong pag-ibig, at kayo ay tunay na aming dapat pagkatiwalaan, sapagkat tunay na kayo ay tapat. Kagaya ng aking testimony, hindi niyo po ako pinabayaan nung ako ay makasalanan, at lalong ang higit na kung ako ay magiging tapat at matuwid ay hindi niyo po ako pababayaan. Dakilang Diyos, maraming salamat sa pangako, maraming salamat sa pag-ibig at patawad po kung kami man ay makasalanan. So umaga na ito, nais namin sama sa panalangin si Sister Rona at Vicky, mapawang may mga sakit. Ipuhin niyo po sila na inyong mapagpagaling na kamay at patuloy na ipanumbalik ang kanilang lakas, hindi lamang sa pisikal na kalagayan, lalo higit sa espiritual na kalagayan. Patuloy niyo silang baguhin ang kanilang mga puso na mag-isang maging tapat na katiwala at tapat na lingkod po ninyo. Dalangin din namin si Ate Janice sa patuloy na kalakasan. Gayon din yung aming mga pangaral na gagawin dito sa Gapan, sabay-sabay na pangaral sa 3 iglesia. Aming crusade ay patuloy niyo po kaming samahan. Kalakasan una-una ng aming pangatawan sa araw-araw, gabi-gabi na aming igugugol para sa pagsuporta dito. Dalangin din namin na iba pang may mga karamdaman, sina Ate Sally Sanchez, sina parents ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, kay si Sister Hazel, Sister Melba Tabio Shenson, kagalingan din kay Sister Irian Mimilihor, Teresita Dairot Reyes, yung kanyang mga anak, at po kay si Sister Zenaida Manarang, Tatay Carlito Tomas, Nanay Juning Alpindo, Sister Analos Berhermino, Sister Adele, Tatay Aming Paklib, gayon din si Tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang tahanan, si Brother Rudy, Sister Aisa, Sister Joy, Sister Tintin, Brother Buboy, at ang iba pa naman nagtatrabaho naman sa malayo sa kanilang bahay. Kalakasan din at kagalingan kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Amano, Sister Aimee Kilantang, kay Nanay Fina, Tatay Rudy, si Baby Josiah,
Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, si Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregorio Santinco at Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamurin, Feli Domingo, Sister Lorna Campiede, Sister Ana Manuel, Sister Erica Elisanto Severa, Sister Tina Santos, na pawang may mga kapatiran nito ay may mga malubhang kalagayan, iba nasa recovery, ay iba ay patuloy na nagpapagaling at nagpapalakas. O dakilan Diyos sa inyo pong tingin, pagalingin ang kanilang mga karamdaman. At amin din sinasama sa panalangin ng mga kapatiran na nakikinig ngayon sa live. Meron din kaming mga prayer request sa aming mga puso na kung saan din namin nabanggit, inyo po itong dinggin na ayon sa inyong kalooban. Ang kayong din sinasama namin sa panalangin ng sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang sambahayan ni Ate Christy Stabilio, ang sambahayan ni Sister Emelinda Macalalag, ang sambahayan ni Sister Dang de la Cruz, ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan ni na Sister Elvira Malangit, ang sambahayan ni Sister Elizabeth Erese, ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Rose Chris Encarnado, ang sambahayan ni Sister si Ate Sally Sanchez Quintin, ang sambahayan nila Ma'am Femi Sabat, Sister Wilma Fernandez, Sister Ivy Gramonte, si Sister si Ate Lorna Paa, at ang sambahayan ni Ate Revi, kasama na rin ang kanyang buong iglesia. O dakilan Diyos ay inyo pong dinggin ang aming mga panalangin. Bigyan kami ng sapat na kaalaman na nagmumula sa inyo. Pagkuhin niyo po nawa ang aming mga puso bilang isang mga tapat na lingkod at inyong mga tapat na katiwala. O dakilan Diyos, salamat po sa pagdinig sa aming mga panalangin. At umaasa po kami at nagtitiwala sa inyong mga pangako na kailanman kami hindi niyo pababayaan. At kung kami maging tapat sa inyo at subukan namin, kayo ay kami, ang aming mga kamalig ay mapupuno na, at aming mga sisidlan ay wala nang paglalagyan. O dakilan Diyos, maraming salamat sa pag-ibig. Ito po aming dalangin sa pangalan na Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid, salamat po sa prayer warriors, salamat sa patuloy na pagsubaybay, salamat sa mga nag-share sa ayan na po, at nawa ang ating patuloy na paglago araw-araw ay magpatuloy. Huwag na tayong makinig sa mga negative, maraming mga negative, pampagulo sa buhay yan, pampalungkot yan, pampabigat sa kayong dinaramdam pagka yung mga negative ang ating pinakinggan, ano? Doon tayo sa positive, mas maganda doon, mas maganda sa positive, ano po. Ayan, hanggang bukas pa muli mga kapatid. At God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided